So, I was thinking kung wala kang gagawin this weekend, baka gusto mong sumama sa akin. May mga aasikasuhin lang ako sa air transportation office. Then, probably we could go to the hangar, tapos I'll take you flying. Tanong ni Joseph sa nakangalumbabang dalaga. She was chewing on her lower lip habang itinutulak-tulak paikot sa plato ang mga piraso ng steamed buttered beans, carrots, and corn gamit ang tinidor. Meg, kumurap ito. Sorry, ano yon? Ngumiti siya. Tinatanong ko kung free ka this weekend. Ah, she turned her attention to her food, tumusok ng isang patatas at bago isubo iyon. Sinagot ang tanong niya. Wala pa naman akong balak gawin. Why? Binaba niya ang hawak na kubyertos at inabot ang kamay nito. Honey, may problema ka ba? Wala naman. Inabot nito ang baso ng red wine and sipped slowly. Hindi mo na halos kinakain ng food mo, pansin niya. He pulled her hand para ilapit ito sa kanya. Walang salita, iniupo niya ito sa kandungan and hugged her. Tell me what's wrong. Tumitig si Meg sa katipan. He looks so gentle, honest, and understanding. Hindi kailanman posibleng gumawa ito ng bagay para sadyang saktan ang kahit sino. Then again, Pips, she just kept her hand in his. I've been meaning to tell you, nagkaharap kami ni Grace. Saglit na natigil ang pagkaplos ito sa bisig niya. It was sometime last week, nagkita kami ni Luan sa Starbucks. Nagkataon na nandun din pala siya, nilapitan niya ako. Anong sinabi niya sa iyo? Wala, iling niya. Tinanong lang niya kung kaibigan ka daw namin kasi nadinig niyang binanggit namin pangalan mo. She said she wanted to check me out. Yun lang, nakakunot ang noo nito, tila alam na may tinatago siya. Sabi niya, congratulations. Meron bang iba? May pagdududa sa tingin nito, humingi siya ng malalim. She said, kaya mo daw ipinagtapat sa akin na mahal mo ako was because sinabi niya sa iyong ikakasal na siya. Well, it wasn't exactly like that, pero she meant it that way. Kaya ka distracted? Tumango siya, kagatang labi. Hindi niya masabi na muntik na siyang masagasaan. Wala naman kasing kasiguruhan sa identity na nagmamaniho ng kotse. Baka nga reckless driver lang na kung sino. Mula noong araw na iyon, for some reason, nakakatanggap siya ng missed call at senseless messages sa cellphone niya mula sa iba't ibang di kilalang numero. Wala namang lamang threats, senseless lang at weird, pero iyon na nga, mahirap magbintang. Anong naiisip mo ngayon? Nakibit siya ng balikat. Nasabi niya, yun para saktan ako at pagdudahan ka. Idinako nito ang isang kamay sa likod ng ulo niya and pulled her head down to kiss her. I love you, Meg. I'm crazy in love with you. Kung lahat ng ibang bagay pwede mong pagdudahan, wag yun. Dahil ang nararamdaman ko para sa'yo, ikaw at ang buong pagkatao mo, ang pinakatotoong bahagi ng buhay ko ngayon. Pagkakataong iyon, siya na mismo ang humalik dito para takasan ang masamang alaala ng araw na iyon. Ipinulupot niya ang mga bisig sa leeg nito and kissed him the way she remembered him kissing her. Her tongue played with his and she nibbled on his lower lip. Naramdaman niya ang biglang lalim ng paghinga nito at ang paghigpit ng yakap nito sa kanya. Naglandas ang isang kamay nito mula sa pagkakasapo sa batok niya hanggang sa kanyang leeg. His thumb caressing her jaw. And kabilang kamay nito ay lumipat sa kanyang baywang. Sa ilalim ng laylayan ng suot niyang t-shirt para plusin ang makinis na balat ng tiyan niya. Kakaibang freedom at saya pala ang dulot ng paglipad, lalo na kung ikaw ang may hawak ng throttle at controls. Pagpasok pa lang ng hangar napanganga na siya at ngayon lang siya sasakay sa eroplano. Sanay naman siyang magbiyahe pero ngayon lang siya hindi pasahero. Makikita na niya kung ano ang mayroon sa cockpit. Doon siya mauupo sa tabi nito bilang co-pilot at ipapaliwanag sa kanya ni Joseph kung para saan ang bawat button, lever at pedal na makikita niya. Ready? Tanong nito as soon as na-cross-check lahat ng detalye at nagsimula ito ng sequence para makapag-taxi sa runway. Yup, excited na tango niya habang nagsusuot ng seatbelt. Wait, dumukwang muna ito para halikan siya. For good luck, isinuot nito at ang headset. Love you, I love you, sambit niya.
Captain si Juko, what was that all about? Isang boses na halatang naaaliw ang nagsalita sa comset. None of your business, Alano, natatawang sagot ng binata. How about bigyan mo lang ako ng final go? Narinig niya ang gusay na lang tower at nang makapwesto. Joseph pushed the throttle and they were in the air. Hinintay nito makaabot sila sa cruising altitude. Pinindot ang ilang button at in-engage ang autopilot at saka siya hinarap. Okay, ito yung fuel gauge, altimeter, direction indicator. Ipinaliwanag mo na nito kung para saan ang bawat isa. Ang throttle mo, hinawakan nito iyon. Control speed, yan yung nagpupush sa aeroplano pa ere. The pedals control the rudder, ibig sabihin ang direksyon na patutunguhan. Marami pa itong ipinaliwanag na pinakinggan niya at ina-absorb with all eagerness. Pagkuhan ay humarap ito sa kanya at nagtanong, So, ready na? Pwede ko na bang i-disengage yung autopilot? Ha? Ganun lang yon? Yup, he beamed. Well, okay, pinatong niya ang paa sa pedals, humawak siya sa throttle. She turned worried eyes at him. Pips, paano kung mali ang magawa ko? May tiwala ako sa iyo, nakaamba ang kamay nito para i-off ang autopilot. Joseph, masayang tili niya hanggang naramdaman niya ang pull the throttle at ang paggalaw ng pedals na ibig sabihin kumbaga sa kotse ay nag-freewheeling ang eroplano. Mabilis na sumulyap siya sa kasintahan at nakita niyang hawak nito agad ang controls para hindi sila bumulusok pababa. Nang magamay niya ang tensyon ng kamay at paa, binitawan ng binata ang control. At, I'm flying, bulalas niya. Told you, kaya mo yan. Inabot nito ang mukha niya at masuyong hinaplos ang kanyang pisngi. Nakaalalay pa rin naman ito pero most of the next 10 minutes siya ang may hawak ng manibela. Hanggang sa kailangan na nilang bumalik, muli nang hinawakan ng binata ang controls and led them back to the hangar. Thank you, Pips. Tumiyad siya para hagkan ito sa labi pagbaba nila mula sa aeroplano. Na-witness iyon ng ground crew na nangahangas mga tiyaw. Joseph, suotan mo ng helmet baka mauntog at matauhan. Sir, baka may kapatid pa si ma'am. Palito niyo naman sa akin. Loko kayo. Natatawang anito sa mga kasama at saka siya ipinakilala sa mga ito. Meg, ang magagalang naming crew. Nakipagbiruan sila at nagstudyuhan ng ilang minuto. Tawa lang siya ng tawa sa halos hindi matapos-tapos na biruan. Pagkuwan ay nagpaalam na sila. Siya, nagsimulang magpaalam ang binata. Malamang nasa bahay na ang pamilya ko. We're having dinner with them. Wow, todo na to mga pare, dadalhin daw sa bahay. Huling hiyaw iyon na narinig niya as they stepped out of the hangar. Buong oras ng biyahe nila mula Nicos pabalik sa bahay, wala na muli siyang ginawa kundi ulit-ulitin ang nararamdaman sa bawat saglit na sa alapaap sila. Napatigil lang siya sa pagdaldal ng pagparada ni Joseph sa garahe ay napansin niyang nakahilera sa entrada ng bahay ang ilang tao, whom she assumed to be Joseph's brothers and sisters dahil magkakamukha ang mga ito. Hala, napahawak siya sa buhok self-consciously, parang natense ako bigla ah. Don't worry Han, pintay nito ang makina ng sasakyan. Kilala ko ang pamilya ko. Mamahalin ka nila, baka nga pagkatapos ng gabi ito mas mahal ka nila kaysa akin. Bulero. Biro niya pero kinikilig talaga siya sa sinabi nito. Lumabas ito ng sasakyan at tumikod sa side para pagbuksan siya ng pinto at alalayong bumaba. Kuya, is this our Ate Meg? She's really very pretty. Salubong ng isa. Hi Ate Meg, I'm Allison. Pagkalik nito sa pisngi niya, nagsunod-sunod ang iba pang mga kapatid ng binata na malamang hindi niya agad matandaan lahat ng pangalan pero nagsisimula niyang mahalin bawat isa sa mga ito. Sina kuya at ate, dadating ba? Tanong ni Joseph nang mapansin na kulang ang nakahilera. Saka sina daddy? Sina kuya Jared at ate Sandra baka daw hindi makarating dahil may mga pinagkakaabalahan. Paliwanag ni Allison. Si Kuya Iking, may house blessing lang daw sa Forbes Park. Parating na din siya mamaya-maya. Sinada, andyan lang? Malamang, sinusupervise ni Mami ang paghahain ng dinner. Narito na pala kayo. May mag-aakbay na sumalubong sa kanila pagpasok nila sa komedor, whom she assumed to be Joseph's parents.
Ma'am, Dad, this is my Megan. Ipinakilala siya ng nobyo. Good evening po. Nginitian niya ang mga ito. Welcome, Iha. Ibinuka ng ginang ang mga bisig para yakapin siya at halikan sa magkabilang pisngi. May approval sa tingin ng ama nito sa kanya bago humarap sa anak. You've done very well, son. I'm proud of you. Mahal na mahal ko ito, Dad. Tumitig ito sa mga mata niya. Kung ako nga lang ang masusunod at walang ibang kailangang isipin, ngayon din pakakasalan ko na ito para hindi makawala. Mabilis niyang tinakpan ng dalawang kamay ang bibig para pigilan ang pagtili. He wasn't kidding nang sabihin nitong may mga witnesses kapag inaya siya nitong pakasal. Anak, inahatsit mo si Megan, natatawang sita ng ama nito. Totoo, Dad, pagtatanggol ito sa sarili. Iilang bagay lang ang importante at may kasiguruhan sa buhay ko. Isa si Megan doon. Pips, she raised tear-filled eyes sa nobyo. Tear-filled yet puno din ng tuwa. What are you saying? Sa piling ng buong pamilya, humarap ito sa kanya. Hawak ang dalawang kamay niya sa tapat ng dibdib nito. Nakatuon sa mata niya ang maalab na tingin. Meg, if you'll have me, I'd be the happiest man alive kung papayag ka magpakasal sa akin. Tuluyan siyang napaluwa. Tiningnan niya ang muka ng bawat naroon. Naghihintay ang lahat ng mga ito ng isasagot niya. Nakangiti at umaasang tatanggapin niya ang alok. If he loves you all that much, Megan, ngumiti sa kanya si Mrs. Sijuko. Kaliligayan naming lahat kung magiging bahagi ka ng pamilyang ito. Mamahalin ka din namin tulad ng pagmamahal niya sa iyo. Ibinaling niya muli ang tingin kay Joseph. Wala pang isang taon silang magkakilala. Kailang lang din sila nagkaroon ng formal na relasyon. Pero oo, siya rin ay walang ibang hangarin kundi ang maging bahagi ng buhay nito at ibahagi rin dito ang buhay niya. At siguradong sigurado siya roon. Yes, Joseph, tango niya, tears streaming from her lovely eyes sa kabila ng matamis na ngiti. I would be honored to be your wife. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang videos. I-click na rin ang notification bell para updated ka palagi. Kita-kits sa susunod!